Di lang sa ICI may nag-take ng oath. Ombudsman Boying Remulla has also formally assumed the post. To tell us about it is News 5 correspondent Camille Samonte. Camille, magandang hapon sa iyo. Magandang hapon, Lourdes at Denise. Alam mo, ang sinabi nga ni bagong Ombudsman Jesus Crispin Remulla, wala siyang sasantuhin kahit kaanak at kaibigan o kaalyado man ng administrasyon. Yan nga yung kanyang binigyang diin matapos nga manumpa kanina dito sa Supreme Court itong si Remulla bilang ikapitong Ombudsman ng bansa. Mismong kay Supreme Court Senior Associate Justice Marvic Leonen, nanumpa si Remulla kaninang umaga at kasama nga ni Remulla yung kanyang asawa at iba pang opisyal ng Department of Justice. Habang nanunumpa nga itong si Remulla ay nagpaalala sa kanya si Senior Associate Justice Leonen na gampanan yung kanyang tungkulin na may integridad at labanan ang katiwalian. At sa panayam naman sa media, tiniyak nga ni Remulla na wala siyang sisinuhin, lalo na dun sa mga idinadawit sa investigasyon ng maanumalyang flood control projects. Matatandaan na maraming mga kongresista at ilang mga politiko, kabilang dyan yung mga pinsan na idinadawit, pinsan ng ni Pangulong Bongbong Marcos sa si dating House Speaker Martin Romualdez, na isa sa mga idinadawit nga dito sa issue. At samantala, gusto rin ni Remulla na buhayin yung investigasyon nga dito sa Pharmally scandal. Tila nalimutan na raw kasi ito at wala nang usa dito sa kaso matapos nga ng ilang pagdinig sa Senado. At natanong din natin kung kung possible ba na mag-extend din yung pagsasampa ng reklamo kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ang sabi lang ni Remulla ay nakadepende raw yan doon sa mga ebidensya na makakalap nila. At kung hanggang daw yan saan aabutin ay sisikapin daw nila na gawin yan. At sa panayam din kanina sa media, ipinaliwanag din ni Remulla yung kanyang posisyon sa pahayag naman noon ni Senator Erwin Tulfo tungkol doon sa bending the law. Matatandaan natin, Lord, no, nang nagkaroon nga ng pagdinig yung Senate Blue Ribbon Committee kaugnay nga dito sa flood control projects ay natanong ito ni Senator Tulfo at sabi nga ni Remulla, figure of speech lamang ito at hindi kailanman dapat na nilalabag ang batas. Lord? Meron bang nag-open ng subject na, kasi ang sinasabi nila, isa daw sa mapaminsalang nangyari daw nung panahon ng previous Ombudsman Samuel Martires ay, number one, hinigpitan yung pagkuha ng salin at meron pang araw na sino man daw magkomento sa salin ng kahit sinong public official, posible makulong ng limang taon. Meron bang plano ang bagong Ombudsman na i-reverse yung mga ruling na yon? Alam mo, Lord, nung sumalang pa lang sa interview ng Judicial Bar and Council si Remulla, ay natanong na rin natin yung kanyang posisyon nga sa pagsasapubliko o paglalabas nga ng salin ng mga opisyal ng gobyerno. Ang tugon dyan ni Remulla ay wala naman daw siyang problema na ilabas ang salin ng mga opisyal ng gobyerno basta't hindi ito lalabag sa data privacy law. So kumbaga, para sa kanya, gusto niyang i-reverse nga itong naging order ni Martires at pero kailangan may mga redacted version which would compromise nga yung privacy nitong mga officials at kailangan din daw magkaroon ng undersigning or for example kung may magre-request halimbawa ang media ng salin ng isang opisyal ng gobyerno ay kailangan sumulat at matiyak na itong pag-request ng salin ay hindi ito magagamit para sa paninira o politika. Kumbaga, ang sinasabi ni Remulla, dapat itong salin, kung ilalabas ito, ay magagamit lamang ito para sa ikabubuti ng taong bayan at ng ating bansa. Lord. Wala yatang aamin. Pero paano yun? Kung fact-finding ka lang tapos sabihin paninirang yung dati raw kasi, actually ito nga sabi nung dating Ombudsman, hindi naman bawal, marami lang mga rules. Pero isa sa rules na yon, dapat pumayag muna yung may-ari ng salin na ilabas yung bagong kunin na kahit sino. So ngayon open pala siya dyan, Camille, basta meron lang pangako na hindi gagamitin sa paninirang any bad intentions. Okay.
Okay, Camille, meron ba siyang sinabi at in-address din ba niya yung mga tirada naman ni Senator Amy Marcos? Denise, hindi na natin natanong yan kanina sa ating panayam sa kanya, no? Pero nung isang araw, nung opisyal lang ang i-anunsyo ng Malacanang na siya na nga yung itinalaga bilang ombudsman, ay sinabi na ni Remulla na tanggap niya na may mga kritiko talaga at may mga agam-agam dito nga sa pagtatalaga sa kanya bilang bagong ombudsman. Pero ang pangako niya ay hindi siya papayag na magamit nga sa politika itong Office of the Ombudsman. At nanindigan din siya na magiging patas siya at kung ano man yung mga impormasyon na makalap niya na kailangan imbisigahan kahit nga raw kaanak pa yan, kaibigan o kaalyado ng administrasyon, ay gagawin niya ang kanyang tungkulin at mag-iimbestiga siya. Denise? Alright. Maraming salamat sa ating News 5 correspondent, Camille Samonte.